At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na si Full Summary Chapter 1122. So ayan, bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. So dito nga tayo magsisimula kay Kobe na kasalukuyang nasa hospital pa rin hanggang ngayon. Pero dito ay naalala niya itong usapan nilang dalawa ni Luffy dati. Yung patungkol sa pangarap ni Luffy, yung sa pagiging hari ng mga pirata. At dito sinasabi nga ni Kobe dati kay Luffy kung ano ba yung ibig sabihin ng sa pagiging hari ng mga pirata. Pero talagang determinado itong si Kobe na pigilan itong si Luffy sa pangarap niya nga. At ang sabi ngayon ni Kobe na kailangan niya ng tuldukan itong ang pangarap ni Luffy. But then ay pagkatapos dito sa side ni Kobe ay talo naman dito yan sa side na nila Baggy sa may Karay-Bari Island. At eto nga nagsasalita na itong si Baggy at ang sabi niya nga dito ngayon na ano yung sinasabi nila na mapapasa kanya itong buong mundo. Hindi mapapasa kanya yung buong mundo, kung hindi mapapasa kanila, sabi niya ganyan. So kaya nga eto tuwan-tuwa na naman itong mga bataan dyan ni Baggy, chinicheer na naman siya. Pero eto nga habang tuwan-tuwa sila dito sa may Cross Guild ay dito naman sa kabilang banda kay Devon ay kinontak niya na nga itong si Blackbeard at kinakausap niyan patungkol dito na sa in-offer nga sa kanila ni Caribou. Yung isama nga siya dyan papunta kala Blackbeard at gusto nga diba kasi ni Caribou sumama sa kanila o mag-join dyan sa grupo ni Blackbeard. So dito sinasabi ni Devon kung gusto ni Blackbeard papatayin niya na itong si Caribou. Pero ito nga sabi ni Blackbeard na hindi, sige wag muna, dalhin muna nila itong si Caribou dyan kay Blackbeard at kapag hindi naman ganong valuable itong info na sasabihin ni Caribou ay saka na lang nila papatayin yan. So grabe, kala mo ipis lang itong papatayin nila. Pero ayan pagkatapos nga dito sa usap ni Blackbeard at saka ni Devon ay talo na nga ulit dito yan, pabalik na kay Dr. Vegapunk sa kanyang pagbobroadcast. So dito ay may sinasabi pang konti itong si Dr. Vegapunk. Sabi niya nga dyan, ayan yung katotohanan. At nung sasabihin niya na yung patungkol kay Joy Boy ay suddenly ay biglang inatake ng Mercury etong ang si Emmett dyan. At so kaya naman dahil dyan ay dito na tuluyang na-interrupt o natapos itong broadcasting ngayon ni Dr. Vegapunk. So ayan na-timingan pa kung kailan may sasabihin itong si Dr. Vegapunk patungkol kay Joy Boy. Dyan pa na-stop itong broadcasting niya. Pero ito nga habang tuloy ulit sa kaguluhan dyan sa side ni Emmett sa hanga nila Mercury ay dito naman sa kabilang banda kay Nasjuro ay tuloy siya sa paghabol dyan kay Sunny kala Zoro. So ito napansin nila Zoro dun nga sa nakalipas sa chapter. At so ayan habang hinahabol dyan ni Nasjuro itong sila Zoro ay dito sa kabilang banda ay eto si Saint Saturn naman ay nagre-regenerate naman siya o nagre-recover siya dahil nga dun sa matinding atake na ginawa sa kanya ni Bonnet sa hanga ni Luffy. At so ayan habang nagre-regenerate dyan eto si Saint Saturn ay balik nga ulit dito yan kay Saint Jupiter sanga kay Mercury at pati na rin dito kay Nasjuro dahil patalo na nga sila dyan naman sa Elbaf ship at pati na rin dyan kay Sunny na malapit na nga lumapag sa may karagatan. Pero dito na nga pasok ngayon etong si Emmett at biglang meron siyang grenade dyan nga sa may bandang bewang na sa may bandang waist at naalala niya ngayon etong si Joy Boy. So dito ay humihingi ng tawad etong si Emmett kay Joy Boy. Sabi niya nga dyan na alam niya na talagang imposible na buhay pa itong si Joy Boy. Alam niya patay na yan. Pero di niya maiwasan kasi nga talagang look similar daw talaga parang kamukhang kamukha o katulad na katulad talaga ni Luffy etong si Joy Boy. At sabi pa nga dito ni Emmett pasensya na kasi nga hindi niya nga raw nagawang hari etong si Joy Boy dyan. But then ay tinanong na nga ni Emmett etong si Luffy. Sabi niya nga dyan ay ano yung pangalan niya. So eto sagot si Luffy, sabi niya nga dyan na siya si Monkey D. Luffy ang magiging hari ng mga pirata, sabi niya ganyan. At so dito nung marinig ni Emmett atong D sa pangalan ni Luffy ay dito niya na nga hinatak ngayon yung bagay na grenade niya dyan banda sa may bewang
niya. At kaya naman dahil dyan, yung nakabuhol na lubid dyan nga sa loob ng katawan ni Emmett na antay. At dito na nga ngayon suddenly nagsilabasan yung mga higanting black lightning sa katawan ni Emmett. At yung mga marines ngayon, karamihan sa kanila nagsisitumbahan na. So dito, nagulat itong si Luffy, sabi niya nga dyan, teka lang, Conqueror Haki, sabi ng ganyan. So dito ay medyo tatawa-tawa itong si Emmett. At ang sabi niya ngayon dito kay Luffy na maraming salamat nga raw kasi ipinarinig sa kanya ulit ni Luffy itong nostalgic na rhythm nga raw. At then ay dito na nga nag-release ngayon ng massive Conqueror's Haki itong si Emmett at naapektuhan niya itong buong isla ngayon ng Egghead. So pati nga raw yung karagatan ay yumanig na nga raw at nagsilabasan na nga dyan itong mga higanting black lightning. So pati yung mga Vice Admiral halos din nila kayanin yung lakas ng Conqueror's Haki na nilabas neto ni Emmett. Pero sa kabilang banda ay eto nga sila Saint Jupiter, si War Curie, pati na rin etong si Nasjuro na blown away sila pabalik dun nga sa may Marijoa. So grabe, bigla naglaho dyan itong elders natin. At dito may kita nga natin na magkakasama na itong mga elders natin pero hindi kasama itong si Saturn dyan. So itong si Saturn na iwan dun sa may Egghead Island. Pero itong si Saint Mars may kita na nakaupo na siya dyan nga sa may Marijoa. So siguro nung napatalsikan ni Luffy ay ayun na, napabalik na nga siya. Nauna na siya dyan nga sa may Marijoa. But then ay sa pagkakabalik nito ng mga elders natin dyan sa may Marijoa ay dito naman sa kabilang banda may kita natin itong si Imo-sama. Nasa flower room siya pero nakanil na nakaload itong si Imo-sama at nagsisigaw na nga at naalala na ngayon dyan itong si Joy Boy. So kaya naman dahil dyan nagpanik yung mga elders natin. At din kaya naman pagkatapos nga nito is balik naman dito yan sa side na nila Luffy sa may Elbaf ship dahil sa wakas lumanding na rin etong sila Zoro dyan. At eto nga alis na ngayon dyan sa may isla ng Egghead itong grupo ng Straw Hat Pirates natin ngayon. Pero nagtataka etong mga higante nga natin etong sila Luffy kasi nga bakit bilang nawala yung mga elders natin dyan. So ang tanong nga dito ng mga higante natin, bakit nakakagamit ng haki yung robot at saka isa pa, paano nagagawa ng haki na ipag-disappear yung mga tao ganyan. So medyo gulo itong mga higante natin. Pero ayan ay successfully nakalanding na nga dyan itong si Sunny sa may karagatan. So ayan, dalawang barko ngayon yung maglalayag papunta doon na sa may Elbaf, itong si Elbaf ship at saka nga itong sila Sunny. But anyways ay pagkatapos nga nito ay makikita natin itong remains na ni Emmett at nandito yan sa harapan na nito ni Saint Saturn. But then ay pagkatapos nito ay dito na nagkaroon ng flashback patungkol kay Emmett at saka nga dito kay Joy Boy. So dito ay pinapakita yung usapan ni Joy Boy sa ni Emmett patungkol dun sa Conqueror's Haki na iniwan o sinild ni Joy Boy dyan sa katawan ni Emmett. At ang sabi nga dito ni Joy Boy na gamitin niya ni Emmett kapag dumating na yung tamang panahon na kung saan in danger na etong si Emmett o di naman kaya kapag nasa alanganin na yung mga minamahal niya ganyan. So dito natuwa etong si Emmett dahil nga sa ginawa ni Joy Boy na sa loob ng katawan niya dyan sinild etong most powerful haki nga ni Joy Boy. Kasi nga raw dahil dyan ay parang laging kasama na ni Emmett etong si Joy Boy. But then back to present at dito na nga nawala yung ilaw ng mga mata ni Emmett. At din pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong full summary ni chapter 1122. So ayan, ay paglubas naman itong si full chapter nito ay pepresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. But yun nga guys, ulit maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.